Kumusta po araw nyo? Ano po ba bago? Bukod din sa ating ulam na iluluto ngayon. Ito po yung kalabasa. Kumakain ba kayo ng kalabasa para luminaw ang mga mata natin? Lagyan po natin ng isang sayote. Mura-mura ng sayote ng kaunti. Hindi po tayo magpapakbit ha. Walang pakbit na may sayote. Totoo po bang kumakati yung kamay kapag ka nadadagtaan ng sayote? Tama po ba yon o mga haka-haka lamang natin? Mag-comment mo nga po kayo sa baba at nang malaman ko dahil ako po'y pag gumagawa ng sayote ako po'y naggagwantis at baka po mga kamay ko kung ano kalikutin ko. Konting mantika po dun sa bagong tatag na unyon na samahang gulay pampahaba ng buhay. Hello po sa inyo. Kisa po tayo ng bawang, sibuyas. Maglalagay po ako ng buto ng ating pork chop. Papupulahin po natin yan kasi pampalasa yan. Mamaya tatanggalin na lang natin kapag prito-prito na. May lasa yan O dalawa o isang malaking kamatis, yung hinog na para maraming sabaw. Konting pamintang durog. Katitik na asukal. Tignan nyo, katitik lang. Papatisan ko na po. O siya, haluin po natin ng konti baka manikip. Hanggang sa pumula at sumama yung lasa ng ating buto-buto. Sayang naman wala na pong laman yung ating pork chop at yung laman nakuha ko na kaya buto na lang takpan natin. Mga 5-7 minuto. Nga natin. Naku po, nasunog na yung bawang. Sandali nga. Lalagyan ko na po ng isang tasang sabaw at baka tuluyan ng masunog yung bawang pumait. Lalagay ko na po itong ating isang sayote at saka katitik na kalabasa. Napapansin nyo ba yung kalabasa may konting balat-balat pa Kasi daw, sino ba nagsabi sa akin na yung balat daw pag isinasama hindi nagkakalasog-lasog yung kalabasa kapag niluto. Parang pakiwari ko tama nga naman. So mula noon sinasama ko na ng kapiranggot yung balat ng kalabasa. Uy, bago yun sa iba sa inyo Malaking sandok na gagamitin ko. Haluin po natin Sandali. Ito'y nalagyan ko na ng patis, di po ba? Tama, nalagyan ko na. Nalimutan ko Sige, sara na po natin. At hayaan natin lumambot yung gulay. Sandali po. Sisipitin ko na yung ating buto-buto ng pork chop. At hindi na natin kinakailangan yun. Pero kung gusto nyong ilagay hayaan nyo na po. Ako'y tatanggalin ko na. Ayun. So, ayan. Maluluto na po Takpan pa natin at siguro mga 1 minuto pa ayos na. Pagkalipas ng 1 minuto, hindi po kasi ako naniniwala na kinakailangan labugin talaga ang gulay So para sa akin ayos na Pasintabi na po, itong aking ilalagay liempo. Luto na po Nung isang araw naggulay din kami at naglagay ako ng baboy, naubos yung gulay, natira yung liempo. Sayang. Ilagay na po natin tong ilang pirasong malalaking hipon. Yan po talaga ang sahog noon, yung hipon. Kaya lang saan ko naman dadalhin yung ating ilang pirasong liempo? Isama na. Tutan, naglagay naman tayo ng buto ng pork chop kanina di ba? Halo-halo na, United Nation. Parang kulang po ang sabaw. Lalagyan ko po ulit ng 1 tasa Masabaw kasing kumain Kayo na po mag-adjust ng panlasa. Kung gusto nyo pati sampat, nilagyan ko pa ng isa pang tasa ng tubig. Takpan po natin. Sa makatuwid, kahit hindi pa po lutong-luto yung ating hipon, isama na natin tong ating huling panglahok. Babatihan ko po ng 2 itlog para medyo creamy yung dating. Ganon. Tapos umamot kayo ng konting malunggay dyan sa kapitbahay nyo at ilagay nyo na po. Ba't nasama pati yung tangkay? Mana, hindi nyo ba inayos tong pagluluto nyo ng paghihimay nyo ng malunggay meron pang pauuwi ko kayo sa Mindoro sayang, bahalang malunggay dini isang halo pa po. Kung malambot na gulay, patayin nyo na ang kalan. Arinin na po. Tamang tama yan dun sa mahilig sa gulay. Hello po sa inyo. Mamili na lang kayo ng rikadong ilalahok nyo. Kapag hindi abot ng budget yung hipon, kahit puti na pa, o kaya dilis man lamang. Basta may konting lahok na isda, ayos na.
O siya. O ano, nagustuhan niyo po ba yung ating simpleng lutong bahay? Masarap po yan. Tsaka yung mga Ricardo may kamurahan. Akmang-akma dun sa panlasa ng mga karamihang kaibigan natin, ng mga ganyang ulam lang ang gusto, yung mga kursonada. Ayos po ba? O hanggang sa susunod po muli. Si Ron Bilaro.